Nagmamakaawa sa gobyerno ang pamilya ni Pananggi na taga Zamboanga na gawin ang lahat para iligtas si Pearly. Ang pangarap na mabigyan ng disenteng bahay ang pamilyang nasa Zamboanga ang nagtulak daw kay Pearly na pasukin ng peacekeeping mission sa Haiti. Ang hiling ko lang, makuha lang ang anak ko doon sa kung na-track man sila. Yun lang hiling ko. Gusto ko makita ang katawan niya kahit wala na buyag lang. Basta makita ko lang anak ko. Kahapon ng umaga, nakatanggap ng tawag sa telepono si Steven Ducusin mula sa amang si Major Steve Ducusin na nakadistino sa Haiti bilang UN military observer. Ipinaalam lang ni Major Ducusin sa anak na okay siya. Gano'ng katagal yung phone conversation? Mga 45 seconds, sir. Gano'ng kabilis lang? Gano'n lang po kabilis. Kasi parang naririnig ko sa paligid niya na parang nagtatakbuhan ng iba. Nang mabalitaan kagabi ang nangyari sa Haiti, kinabahan agad si Rosario de Leon. Hindi niya makontak ang asawang si Master Sergeant Sherwin de Leon at wala ring mapagtanungan mula sa AFP. Sabi ng kapitbahay ko, Atilet, ilipat mo sa 7. Kasi sabi ko, sige, anong balita ba doon tungkol? Para Atilet na masama daw, sabi nga niya. Tignan mo niya, maraming mga nakatumba na naguho, sabi niya, ganun-ganun. Yun lang po yung pinakaano ko. Siyempre, nag-alala na ako, oo. Hindi pa nakakausap ni Rosario ang asawa, pero inimpormahan na siya ng AFP na ligtas ang kabiyak. 2 taong nagtatrabaho sa Haiti bilang medical officer ng United Nations Stabilization Mission ang asawa ni Marge na si June. Hanggang Facebook nga raw ay nag-shoutout na si Marge sa pag-asang may tumugon sa pinakahihintay niyang balita tungkol sa asawa. Kinabahan po, syempre po kasi po parang ang hirap po na sinasabi po kasi sa news na communication lines are down po. So po kahit na po nagtatry po akong tumawag sa kanya sa phones niya sa Haiti, wala po akong Pasado alas 6 kagabi, dininig ang mga panalangin ni Marge. Tumawag si June. Mahigit 600 na mga Pilipino sa Haiti, bukod pa sa mga kasali sa peacekeeping mission. Agosto nang umalis sa Pilipinas ang RP Peacekeeping Contingent. Sa katapusan ng Pebrero sana matatapos ang kanilang misyon. Pero madidelay daw ng 1 buwan dahil sa eleksyon sa Haiti. At ngayong may tumama pang lindol, walang makapagsabi kung kailan sila makababalik sa Pilipinas. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang ilang kabataan dahil sa pambabato umano nila ng mga sasakyan sa lungsod ng Quezon. Ito ay matapos silang isumbong ng isa sa kanilang nabiktima na retiradong polis pala. Si Oscar Oida, Naka-Alerto 24 Exclusivo. Mag-aalas 2 na madaling araw nang mapasugod sa bahaging ito na San Mateo Road, Barangay Batasan Hills, Quezon City, ang mga pulis. Ang mga kabataan raw kasing ito, responsable sa pambabato ng mga sasakyang dumaraan. Ang nagrereklamo, ang dating police major na si Sancho Andres. Papunta na raw sila ng kanyang misi sa Baclaran para magsimba nang bigla umunong paulanan ng bato ang kanilang sasakyan. Buti na lang at tumama muna sa railing ang bato bago tumama sa kanyang sasakyan. Hindi biro yun. Ano yun? Ang laking bato kung tumama sa mukha mo yun. Talagang grabe yun. Sa presinto, patay mali siya ang mga nahuli. Bagamat aminadong mga nakainom, wala raw siyang kinalaman sa nangyaring pamamato. Nasa loob po kami ng bahay. Wala po kami ginagawa. Lumabas na po siya. Wala po kami dala. Pero tila bigo silang makumbinsi si Andres. Hindi yung damage ng sasakyan ang hinahabol ko rito. Yung intent nila na sumira na mang-damage not only a property but human body. Yun ang after ko doon. Kung halimbawa tinamaan kami, paano naman yun? Ayon sa mga pulis, di na mabilang sa dami ang mga insidente ng pamamatong na i-report sa kanilang tanggapan. Ang kalimitang may kagagawa nito, mga kabataang humihiram ng lakas ng loob sa alak. Dapat po siguro lalong paigtingin natin yung yung curfew para po yung mga umiinom diyan sa kalye ay mapatigil po natin. Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Patay ang isang lalaki matapos siyang pagtatagayin ng sarili niyang tsuhin sa lungsod ng Quezon kagabi. Nagtatalo raw ang suspect ang biktima. Bago maganap ang krimen, nagbabalik si Oscar Oida. Exclusivo.
Bigla na lang daw nagdilim ang kanyang paningin. Yan ayon sa 50 anyos sa si Valentino Go ang naalala niya bago niya walang habas na pagtatagain ang pamangkin na si Edwin Barcela sa loob ng kanyang tinitirahan sa may Ipo Street, Barangay Salvacion, Quezon City. Nagdilim na yung paningin ko. Total, wala man akong pupuntang iba na. Pasado alas 10 kagabi nang magtalo ang biktima at ang suspect. Bagamat di klaro ang pinagmula ng alitan, lumalabas na pinalalayas na raw ng biktima ang kanyang tiyuhin. Matagal na raw naninilbihan ang suspect sa kanyang pamangkin. Sabi ng mga kasambahay, naginanakit yung suspect kasi pinapalaya siya. Nagtatrabaho to sa kanila sa hardware. Humingi siya ng separation pay. Ayaw bigyan. So, yun, nagtanim siya ng galit. Yun nga, humantong sa patayan. Sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima, pero sa tindi ng tinamong tama, di na siya umabot pa ng buhay. Agad namang sumuko ang suspect sa mga pulis. Handa naman daw sana siyang umalis, pero ang hindi raw niya matanggap, hindi man lang siya pinagkalooban ng kahit kaunting separation pay. Humingi lang naman ng konting pera. Kasi wala naman akong mapupuntahan. Kasi 51 na ako, mahirap na akong magtrabaho. Oscar Oida naka-alerto, 24. Nagbabawas na ng supply ng tubig sa Metro Manila ang Manila Water at Maynilad ngayong panahon ng El Nino. Hinihikayat nila ang publiko na magtipid sa tubig para hindi na daw lumala ang sitwasyon. Nakatutok si Julius Segovia. Bilang pagtugon sa napipintong kakulangan ng supply ng tubig sa mga susunod na araw, nagbawas na ng 3 cubic meter per second o 3,000 litrong tubig ang dalawang water concessionaire ng MWSS na Maynilad at Manila Water. Inaasahan nga abot hanggang Hunyo ang pagbabawas ng distribution sa tubig sa Metro Manila. Sinabi na rin kasi ng Pag-asa na posibleng sa Hunyo pa maramdaman ang pag-ulan. Hindi naman sa walang tubig. Okay? There is tubig pero at low pressure. In other words, could be ngayon, nakakarating siya sa 3rd floor, 2nd floor, but during this reduction period, siguro baka sa 1st floor na lang siya. Because of the El Nino effect, pwedeng magkaroon ng pagkabalam or a delay in the start of the rainy season. At posibleng yan yung kalahatian pa ng June. Kanina, nagpulong ang isang technical working group sa pamumuno ng National Water Resources Board para alamin kung ano at sino ang magiging prioridad sakaling magkahigpitan sa supply ng tubig. Lumabas sa pulong